Maghanda na para sa isang puno ng aksyon na season habang ang PBL 2024 Reinforced Conference ay magsisimula sa July 16 na gaganapin sa Field Sports Arena. Ang season na ito ay nangako na mas magiging kapanapanabik pa sa bagong format na magpapakaba sa atin. Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin si bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ang liga ay magtatampok ng isang pool play format na pinaghihiwa-hiwalay ang 12 teams sa dalawang grupo at dalawang stages. Makikipaglaban ang mga teams sa isang round-robin format sa unang stage na sinundan ng ikalawang stage. Ang nasa top na 8 teams ay magpapatuloy sa knockout quarterfinals, kung saan ang mga panalo ay magpapatuloy sa semifinals at magkakaroon ng spot sa Invitational Conference sa September. Ngayon, ano ang dapat nating abangan? Tukuyin natin ang 5 mga dapat abangan na laro sa paparating na PBL 2024 Reinforced Conference. Siyempre, una na dyan ang defending champion na Creamline Cool Smashers kontra sa PLDT High Speed Hitters sa July 16. Dahil isang kapanapanabik na opening day match, natampok ang pagbabalik ng import na si Elena Samoylinko at ang American import na si Erica Staunton. Noong nakaraang conference, nakarating ang PLDT na may 4 na set na tagumpay laban sa mga defending champion. At ngayon na magbabalik muli ang import na si Elena Samoylinko, asahan na ang high-speed hitters ay kabilang sa mga nangungunang kalaban. Ngunit syempre ang Creamline ay hindi papayag at habang sinisikap nilang buksan ang kanilang title hunt kasama ang American import na si Erica Staunton. Pero sa pagkakataong ito, balik na sa aksyon si Mika Reyes pero marami pa rin ang wala katulad na lamang ni Dima Kulangan at Kiana D na hindi pa sure kung makakapaglaro na ulit. Pero andyan naman si Savi Davison upang backupan si Elena Samoylinko. Habang sa Creamline ay 2 naman sa kanilang core player ang mawawala katulad na lamang ni Gia at Gemma dahil sa tawag ng national team. Pangalawa naman ang bakbakan ng Chocomucho Flying Titans kontra sa Akari Chargers sa July 23. Huwag palampasin ang labanan sa pagitan ni Dindin Santiago Manabat at ng kanyang dating kupunan na ngayon ay maglalaban-laban kasama ang mga bagong nadagdag na manlalaro katulad na lamang nila Ivy Lacsina, Camille Cal at marami pang iba kasama na ang mga bagong draft. Inayos din ng Chargers ang kanilang roster kasama sina Ivy Lacsina, Danny Ravena, Camille Cal at Cams Victoria na ipinapadala mula sa Next Led Chameleon kasama rin si Coach Taka Minowa. Bagamat wala man ang isa sa mga tumataguyod sa Chocomucho na si Cici Rondina at ang middle blocker na si Cherry Nunag, pero andyan naman si Dindin Santiago upang tulungan ang kupunan. Kasama si Zoe Fake ang kanilang import at si Madi Madayag, pero sa puntong ito hindi pa rin makakapaglaro sina Castolintino, Des Cheng at Aduke Ogonzanya dahil sa kanilang mga natamong injury. Pangatlo naman ang Cherry Tigo crossovers kontra sa Creamline Cool Smashers sa July 30. Ating saksihan ang rematch sa pagitan ng dalawang powerhouse squad habang pinangungunahan ni Catherine Bell ang crossovers laban sa mga reigning champions. Bagamat wala man ang dalawa sa kanilang core player na sina Ea Laure at Jen Yerba dahil sa tawag ng national team. Pang-apat naman ang Petrogas Angels kontra sa Signal HD Spikers sa August 1. Isang matinding laban sa pagitan ng dalawang malalakas na teams na maaaring magtakda kung sino ang magpapatuloy sa semifinals. Pero ang Petrogas ay mas mabangi sa puntong ito dahil bukod sa intact ang kanilang kupunan, isang malakas na import naman ang nagbabalik na si Wilma Salas na isa sa mga arsenal kung bakit sila nag-champion sa taong 2019. Siyempre, samahan pa ng isang Brock Van Sickle at MJ Phillips. Panglima ang Capital One Solar Spikers kontra sa Zeus Coffee Thunderbells sa August 6. Ang mga top na draft picks ay maglalaban sa isang mahalagang laban upang tapusin ang elimination round. Pero bagamat hindi pa muna makakapaglaro si Thea Gagate dahil sa tawag ng national team, maaari pa rin maging mas mainit ang laban dahil sa mga dagdag na mga manlalaro. Kaya siguruhing mapanood ang lahat ng laro sa PBL simula July 16 at manatiling nakatutok para sa karagdagang mga update at kapanapanabik na mga laban sa buong season. Huwag palampasin ang mga maiinit na aksyon ng PBL 2024 Reinforced Conference. At iyan ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. Shout out Coach Alan!
Welcome to our training, and today we're wearing orange. Orange. Hey guys, welcome to our vlog. Today we are wearing orange, the favorite color of Coach A, because his phone case is orange, and the button is orange, and the timer is orange. Red orange, red orange. And usually after training during college. Oh, pero nanglalamang sila, naligo sila. Usually hindi kami naligo. Usually walang ligo to, pero may mga pupuntahan kasi. So anyway, we're gonna eat breakfast. Tapos sasabihin nila sa akin, wag na ako maligo bago mag-class. See? Huwag kang mag-anis. Okay lang. Pang ilang plate mo na yan? Pa isa pa lang. Ay, Sa tinapay. Try mo lang. i-tape mo na nga to.